Isinusulong ng Office of the Provincial Agriculturist ang pagpapalawig ng pag-adapt sa organikong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga sa mga hayop na nakapailalim sa Organic Agriculture Program ng Provincial Government. Nais pang lalong mapalawig ng Office of the Provincial Agriculturist ang Organic Agriculture Program kung saan magfo-focus sa paggamit ng organikong pataba at produkto ang mga magsasaka, maggugulay at maging mga nag-aalaga ng hayop upang makatulong hindi lamang sa kalikasan kundi maging sa mga consumer din. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay lumalaban sa isang malaking contest ng mga practitioner ng organic sa buong Pilipinas. At ito ay tinatawag naming National Organic Agriculture Achiever Award. So tayo po ay isa sa inilaban ng Department of Agriculture Regional Field Office para sa kompetisyon. Ang basihan nito ay mga magsasaka na nagtatanim ng mga iba't ibang klase ng gulay at palay na ginagamitan ng organikong pataba. Napakaganda ng tanong, napakalaki ng dinudulot sa atin ng organic na pananim. Unang-una doon sa kalusugan ng tao. Alam naman natin na sa ngayon ay napakarami ng mga sakit ang nararamdaman ng mga tao. Andiyan ang cancer, number 1 yung cancer, hypertension, arthritis at iba pa na ito ay ang nakikita rito yung kung ano yung kinakain natin ay doon din halos nakukuha yung sakit natin. So kung kakain tayo ng mga organic products, siguradong safe ito sa pesticides, safe ito sa mga chemicals. Matagal na rin umanong nahihirapan ng lupa dahil sa dami ng kemikal na nailalagay dito at ang rehabilitasyon ng lupa gamit ang mga organikong pataba ay ang isa sa pinakamagandang paraan upang maayos ito. Noong araw pag maalinsangan, hindi yung alinsangan noon, iba yung alinsangan ngayon. Nakikita natin madalas sa TV na ang Cabanatuan City nga, yung heat index ay napakataas pero nung araw wala. Dahil nga sa mga chemicals na ginagamit natin sa bukid na nagdudulot ng epekto pa rin sa kapaligiran. Patuloy pa rin ang pagpapayabong sa proyektong ito at sa katunayan, nakaset na makipag-meeting ang mga Japanese investor sa August 16 kasama ang OPA upang mapag-usapan ang gulay at iba pang gagamitin at bibilhin ng Japanese investors. Actually, ang Organic Agriculture Program natin ay halos nasa buong lalawigan na natin. Ito ay binubuo ng iba't ibang mga commodities, halimbawa gulay, palay, hayop, at iba pa. Ang Nueva Ecija Fruits and Vegetable Seed Center natin na nakabase sa Central Luzon State University, isang ahensya to na kung saan ay pag-aari ng ating lalawigan ay nagpuproduce din tayo ng mga organic vegetable seeds na ginagamit naman ng mga organic practitioner natin sa lalawigan. Inaanyayahan naman ng provincial government na subukan ng mga tao ang organic farming lalo pa at in demand na rin ang mga organikong pagkain. Isang paanyaya sa mga magsasaka, hindi man kayo 100% makonvert ngayong panahon na to, pero sana ay dahan-dahanin natin yung paggamit ng mga pestisidyo na nakakasira sa kalikasan, sa health ng tao at saka sa iba pa. Unang sigaw.